Nananalangin tayo ng may matinding pangangailangan kapag nagkakagulo ang lahat. Ngunit kapag tila maayos at matatag ang buhay, dahan-dahan tayong babalik. Saan? Doon sa ating sariling lakas, pagtitiwala sa sarili. Mahirap bang intindihin? Mahirap bang unawain yung manatili? At kung hindi ka mananatili, hindi ka magbubunga. Okay? Minsan kasi nasanay tayong mag-rely doon sa mga commentaries at kung ano-ano pa. Okay? Doon sa mga commentaries ng mga magagaling na authors. Ito'y malalimang understanding ng theology. Pero yung simpleng uupo ka lang doon at papakinggan mo ang salita ng Diyos, hindi na yung nagiging disiplina ng tao. Okay? Kaya minsan, doon sa ginawa kong retreat, ang itsura niya, Ignatian ang itsura. Pero, ang itsura lang nun, wala kang kahit anong gadget except for the Bible and just read it over and over and over and over again until the Word speaks to you. Hindi na ganito ang discipline natin ngayon. Madalas, pabilisan, nagpag-unawa ng salita. Kaya ano nangyayari? We miss what is actually being said by the Scriptures. Kaya sabi ko, nung binasa natin yung 4-7, mas nagkaroon ng malaking hatak yung last sentence. Ano yun? Ask whatever you wish. Yun ang tumatak. Kesa yung simula manatili. Mas marami ngayon, mas nauunawaan or mas kine-claim yung last statement kesa doon sa unang statement na pananatili. So tingnan natin, yung pananatiling yan ay higit pa sa pagdadalaw lang. Sa Greek, ayoko sanang gamitin yan, pero meno, Meno, ang salitang Griego na ginamit ni Jesus dito ay nangangahulugang manatili. Manahan, tumira, or maglagi. Kumbaga, ang tawag mo doon? Relocation yan. Kung kayo dati nandoon, ngayon dito kayo titira. So, ang pananalili kay Jesus ay iiwanan dapat ang iba pang mga bagay. Hindi ito salita para sa ilang sa mga turistang spiritual tourist. Ito ay salita para sa isang taong tuluyang maninirahan sa ibang lugar. Hindi sinabi ni Jesus na lumapit kayo sa akin. Paminsan-minsan. Ang sabi niya ay dito kayo tumira. Dito kayo mamuhay, huwag na kayong umalis. Madalas nating tinatrato ang Panginoong Jesus na parang isang tagapagbigay serbisyo lamang. Dinadalaw natin siya kapag kami kailangan tayo. At iiwan na kapag na-answer na yung prayer natin. Magaling tayong tumawag kay Jesus kapag may crisis, pero sa karaniwang araw-araw na buhay, kailan mo lang siya kinakausap. Nananalangin tayo ng may matinding pangangailangan kapag nagkakagulo ang lahat. Ngunit kapag tila maayos at matatag ang buhay, dahan-dahan tayong babalik. Saan? Doon sa ating sariling lakas, pagtitiwala sa sarili. Hindi yan ang nilalarawan ni Jesus bilang isang relasyon yan yung nilalarawan niya bilang isang padalaw-dalaw lamang. Ang gusto niyang ilarawan dito ay isang relasyong may permanence o kaya permanenteng paninirahan. At pansinin ang yung both sides, magkabilang side dito. Unang-una, sabi niya, manatili kayo sa akin at ikalawa ay yun, at ako na may sa inyo. So, ibang bagay yung ikaw ang manatili sa kanya, ibang bagay din yung siya yung mananatili sa iyo. So, hindi ito isang direksyon lamang. Hindi ito yung convenient lang sa atin. Okay? Hindi lamang naghihintay si Kristo na lumapit tayo sa Kanya, kundi siya ay lalapit din sa atin. Gusto niyo mamunga? Simple lang ang sinasabi ni Jesus, come to me. Manatili ka sa akin. Yes, makakatulong yung mga training na yan. Nakakatulong yung mga kung ano-anong mga explosion at kung ano pa. Pero basic lang ang hinihingi ni Jesus. Gusto mo mamunga ka, sumama ka sa akin, manatili ka sa akin. Kaya nga, may warning.
Sabi doon, kapag pinutol ang sanga, anong mangyayari sa kanya? For some time, itong mga naputol na sanga, mukhang buhay. Meron akong pinutol na sanga ng bougainvillea. Tinusok ko lang na ganun. Okay? For 1 week pa siya, maganda yung kanyang dahon. Pero after that, after 1 week, namatay na. Yung isa, hindi ko alam bakit nabuhay. Pero yung isa dun, namatay. So ganito rin tayo. Pwedeng manatili ang hugis natin, pwedeng magmukha tayong Kristiyano, pwedeng nananatili ang kulay natin, pero sa loob, nagsisimula na tayong mamatay. Bakit? Kasi putol na tayo sa pinagmumulan ng buhay.